Gabi ng May 13, 2026, biglang nag-lockdown ng Senado ng Pilipinas. May mga ulat ng putukan, nagtakbuhan ng mga media, nagtago ang mga senador at habang magulo ang buong gusali, isa lang ang hinahanap ng lahat, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero pagdating ng madaling araw, wala na siya sa Senado. 5:23 PM sa isang Facebook Live, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may natanggap umano silang impormasyon na kapag natapos daw ang session ng Senado, aarestuhin siya ng mga ahente ng NBI at CIDG. Sa puntong yon, nagsimula ng kumalat ang tensyon sa loob ng Senado at habang dumarami ang nanonood online, unti-unti ring umiinit ang sitwasyon sa loob mismo ng gusali. 5:58 PM, nag-adjourn ang Senado at para sa marami, dito nagsimulang maging totoo ang posibilidad ng pag-aresto. 6:14 PM, kinumpirma ng Supreme Court na hindi sila naglabas ng temporary restraining order kaugnay ng petisyon ni Bato de la Rosa laban sa umano'y ICC arrest warrant, pero inatasan nila ang ilang ahensya ng gobyerno na magbigay ng komento tungkol sa kaso. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring tumitindi ang pressure sa Senado. 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi, inutusan ni Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang mga miyembro ng media na lisanin ang ikalawang palapag ng Senate building. At pagkatapos, binitiwan niya ang linyang lalong nagpainit sa sitwasyon. They are going to arrest somebody. Hindi niya sinabi kung sino, pero sa puntong yon, iisa lang ang iniisip ng lahat, si Bato de la Rosa. 7:05 PM, kinumpirma ni Aplasca na ila-lockdown ang Senado. At habang kumakalat online ang balita, mas lalo nang dumadami ang mga haka-haka sa loob ng gusali. 7:11 PM, kinumpirma ni Aplasca na dumating na sa Senado ang Secretary General at Sergeant-at-Arms ng Kongreso. Layunin nilang ihatid ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob lamang ng ilang minuto, parang nagsabay ang dalawang pinakamalaking political crisis sa bansa sa loob mismo ng Senado. 7:18 PM, nakitang lumabas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatapos, sumakay siya ng elevator at habang pinapanood yun ng media, mas lalo namang lumaki ang tanong, may paparating ba talagang operasyon? 7:22 PM, formal lang tinanggap ng Senado ang articles of impeachment mula sa House of Representatives. Pero habang nagpapatuloy ang proseso, ilang minuto na lang, sasabog na ang kaguluhan. 7:48 PM, biglang umugong ang sunod-sunod na putok sa loob ng Senado. Ayon sa mga reporter, sa loob ng gusali, nakarinig sila ng hindi bababa sa 10 putok. Kasabay nito, may mga armadong lalaking nakita umano sa ikalawang palapag ng Senado at sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang atmosphere ng buong building. Palang, oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! May mga sigawan, may mga taong naghahanap ng matataguan, at sa mga live stream na kumakalat online, may kita ang panik habang tumatakbo ang ilang media personnel at staff sa hallways ng Senado. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung saan talaga nanggagaling ang mga putok. 7:57 PM, inutusan ng media na lumikas sa lugar at matapos ang ilang minuto, tumigil na rin ang mga putok pero hindi natapos ang tensyon. Sa katunayan, dito pa lang talaga nagsisimula ang pinaka-misteryosong bahagi ng gabi. 8:01 PM, nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano mula mismo sa loob ng Senado. At sa live stream, sinabi niyang ang Senado ay allegedly under attack. Sa puntong yon, hindi na simpleng lockdown ang tingin ng publiko sa nangyayari. Para sa marami, tila may aktwal ng operasyon o assault na nagaganap sa loob ng isang pinakamahalagang gusali ng gobyerno. Between 8 PM and 9 PM ng gabi, habang nagpapatuloy ang kaguluhan, nag-live din sina Senators Jinggoy Estrada, Amy Marcos at Bongo
habang magkakasama sa isang secured room kasama ang ibang miyembro ng majority bloc. May kita sa videos ang tensyon sa loob ng Senado habang patuloy ang pagkalat ng mga ulat tungkol sa putukan at umano'y posibleng pag-aresto. At habang lumalabas ang iba't ibang livestream online, iisa pa rin ang tanong ng publiko, nasaan si Senator Bato? 8:14 PM ayon sa Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, may mga perceived NBI agents umano na pumasok sa Senado. Sinabi rin niyang inutusan siya ni Senate President Cayetano na siguraduhing secure ang buong lugar at pagkatapos nagbigay siya ng isang importanteng pahayag. Ayon sa kanya, ligtas si Senator Bato de la Rosa. 8:20 PM, dumating sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla at halos agad sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon. Ayon kay Remulla, hindi sangkot ang Philippine National Police sa nangyayaring kaguluhan. Dagdag pa niya, ang instruction niya umano sa pulisya ay stand down. Nilinaw din niya na wala silang operasyon para arestuhin si Bato de la Rosa. Pero sa kabila ng mga pahayag na yon, patuloy pa rin ang pagkalat ng takot at haka-haka online. Dahil hanggang sa mga oras na yon, wala pa ring malinaw na paliwanag kung sino talaga nagpaputok sa loob ng Senado. 8:39 PM sa isang video call sa ABS-CBN News, itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman ang kanyang mga tauhan sa nangyaring putukan. Ayon sa kanya, wala raw armas ang kanyang mga ahente at categorically denied umano ang mga akusasyong sangkot ang NBI sa kaguluhan sa Senado. Pero habang dumarami ang mga pagtanggi, mas lalo namang lumalalim ang misteryo. Kung hindi NBI at hindi rin PNP, sino ang nasa loob ng Senado nung gabing yon? 3 minuto bago mag-alas 9 ng gabi, dumating sa Senado si PNP Chief Jose Melencio Nartates. Ayon sa kanya, nandoon sila upang i-secure ang premises. Dagdag pa niya, base umano sa report ng kanyang mga tauhan sa loob ng Senado, walang kinalaman ang pulisya sa mga putok na narinig sa building. Pero sa puntong yon, halos buong bansa nang nakatutok sa Senado. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo lamang dumarami ang mga tanong. Alas 9 ng gabi, inutusan ng media na tuluyang lisanin ang Senate building. Habang isa-isang lumalabas sa mga reporters at camera crew, mas lalong nagiging tahimik ang loob ng Senado. Pero sa labas ng gusali, doon naman nagsimulang dumami ang speculation. May operasyon ba talagang nagaganap? May armado bang grupo sa loob? At higit sa lahat, nasa loob pa ba si Bato de la Rosa? 9:35 PM humarap sa media sina Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla sa labas ng Senado. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan, sinubukan nilang pakalmahin ang publiko. Kinumpirma nila na ligtas ang lahat ng nasa loob ng building. Kasama raw doon si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapahinga umano sa loob ng Senado. Pero kasabay nito, nangako din sila ng isang no-holds-barred investigation upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng nangyaring kaguluhan at putukan sa Senado. At habang nagpapatuloy ang press conference, mas lalo lamang lumalalim ang misteryo dahil hanggang sa mga oras na yon, wala pa ring malinaw na sagot kung sino ang nagpaputok. 10:22 PM, naglabas ng opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang statement, itinanggi niyang may kinalaman ng gobyerno sa kaguluhan sa Senado. 11:13 PM, isang video ang kumalat online. May kita rito si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob pa rin ng Senado. Nakikipagkamay sa isang police officer bago umano tumungo sa opisina ni Senate President Cayetano. Sa puntong yon, marami ang naniniwalang mananatili si Bato sa loob ng Senado buong gabi. Pero hindi alam ng karamihan, ilang oras na lang at magsisimula na ang pinaka-kontrobersyal na bahagi ng buong insidente. 11:58 PM, ayon kay Senator Joel Villanueva, binigyan na ng clearance ang mga senador na umalis ng Senado. At habang unti-unting humuhupa ang lockdown, unti-unti ring nawawala sa mata ng publiko si Bato de la Rosa. Pagdating ng madaling araw, nagsisimula ng kumalat ang mga ulat na nagsasabing nakalabas na umano
si Bato sa Senado. Pagkatapos ng hating gabi, habang unti-unting humuhupa ang tensyon sa loob ng Senado, marami ang naniniwalang tapos na ang krisis. Wala nang putok. Unti-unti nang pinapayagang umalis ang ilang tao. At ayon sa mga opisyal, ligtas ang lahat sa loob ng building. Sa mga huling videos na kumakalat online, makikitang nasa loob pa rin ng Senado si Bato. Kalmado, nakikipag-usap, at tila nananatiling protektado sa loob ng building. Pero makalipas lamang ang ilang oras, magbabago ang lahat. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon at post online, nakalabas na umano si Bato de la Rosa sa Senado bandang 2:30 ng madaling araw. Walang opisyal na announcement, walang malinaw na footage ng mismong pag-alis. Pero habang natutulog ang karamihan ng publiko, nagsimula ng kumalat ang mga tanong. Paano siya nakalabas? Sino ang tumulong sa kanya? At bakit tila walang nakapansin? Pagdating ng madaling araw, mas lalo pang umugong ang usapan online matapos lumabas ang mga ulat na nakita umano si Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla malapit sa NAIA. At dito tuluyang sumabog ang social media. Para sa marami, isa lang ang ibig sabihin nito. Nakalabas na si Senator Bato. Pero saan siya pupunta? Habang ngayon, wala pa ring malinaw na buong paliwanag tungkol sa mga galaw nila noong madaling araw na yon. At habang dumarami ang mga theories online, mas lalo lang lumalalim ang misteryo ng nangyari sa Senado. Sa loob lamang ng isang gabi, naging sentro ng takot, kaguluhan at misteryo ang Senado ng Pilipinas. At habang marami pa ring tanong ang walang sagot, isang bagay ang malinaw. Ang gabing yon ay magiging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.